Naranasan nyo na bang ma-reject? Was there a time in your life that you have experienced rejection? Di ba nung mga bata pa tayo, minsan may hinihingi tayo sa parents natin, pero minsan binibigay, pero minsan din hindi binibigay. Somehow, that is rejection. Yung mga millennials ngayon, magtatanong sila, nabasted ka na ba? Hindi ka ba sinagot ng taong gusto mo? Somehow, that is also another form of rejection. Rejection has many faces. Maraming uri po ang rejection. Minsan, dahil dito, sa experience natin ng rejection, natatakot na tayong humingi ulit. Kung humihingi tayo ng pabor, kung humihingi tayo ng tulong at nadidinay tayo, the next time, we are already afraid to ask for favors or help. Pero part po ito ng buhay natin. The reality of rejections. Even Jesus experienced rejection when He was around. In our gospel today, Jesus said, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." The message is very deep. This is not only about the material things that we ask. This can also be about hope. This can also be about perseverance. This can also be about patience and understanding. This can also be about charity, love, or even forgiveness. Yung mga hinihingi po natin, hindi lang po usapang material, kundi pwede din po ang pasensya, pag-intindi, pagpapatawad, pagmamahal, at marami pang iba. Ang Diyos po ay nagbibigay, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ayon sa ating kagustuhan. Minsan ang mga hinihiling natin ay hindi pa sa tamang panahon o hindi ito makakabuti para sa atin. I heard someone, sabi niya, aside from the yeses of God, mayroon daw 3 D na sometimes response ni God sa ating mga hinihingi. The first D is delay. Sometimes the response is delayed. Or sometimes the other D, the response of God is detoured. It takes a longer cut. Or sometimes the third D, it is denied. It is denied. Delay. I heard I heard from my spiritual director nung bago ako magpare, sabi niya sa akin, delays are sometimes blessings. Baka hindi ka muna pumasa sa physician's exam before the pandemic kasi para mas maalagaan mo pala yung parents mo. Ako, before ako magpare, hindi muna ako inordinahan agad-agad. Pina-experience muna ako ng 1 year na exposure sa isang remote na barangay doon sa amin. And because of that, mas na-appreciate ko po yung priesthood, yung priestly ministry
na papasukan ko. In this case for me, delay is a blessing. Delays are sometimes blessings from God. Detoured, minsan napapahaba. Long cuts are opportunities for growth. Long cuts are opportunities for growth. Sabi ko nga kanina, yung ordination ko, imbis na ordinahan ako agad after graduation, hindi muna ako iniordinahan. Nag-exposure muna ako. It was a longer cut for me, but it was also an opportunity for growth para sa akin. And I'm thankful until today. And the third one, minsan daw yung sagot ng Diyos sa mga panalangin natin o sa mga hinihingi natin ay denied. Dinideny tayo. Not given to you because this might not help you or your family. For example, nagdadasal ka na sana Lord, for the longest time, nagdadasal ka, sana Lord, tumama ako sa sweepstakes. Pero until today, hindi binibigay ni Lord. Kasi baka sa tingin niya, baka pag tumama ka ng sweepstakes, baka lumaki yung ulo mo, baka iwanan mo yung pamilya mo, baka masira yung buhay mo, baka masira yung pamilya mo. Kasi marami ka ng pera. Sometimes, the response of God to our prayers, sometimes the response of God to our requests is denial. Denied po. But our gospel today is telling us to ask God. Do not hesitate to ask from God. Because the more important thing is our trust in Him. Kapag humihingi tayo, nagiging bukas tayo sa mga posibilidad at sa mga plano ng Diyos na mas mahusay pa kaysa sa ating inaasahan. Minsan, hindi ibibigay ng Diyos ito, pero mas may magandang ibibigay siya sa atin at sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Kaya huwag po tayong matakot na humingi. Hindi lang po ito para sa atin, ito rin ay para sa mga tao sa paligid natin. Sa pagtanggap ng ating mga hinihiling, naway maging inspirasyon tayo sa iba na maging bukas. Maging bukas sa pagtanggap at pagbibigay. In the end, tandaan po natin, ang Diyos ay may mga sagot sa ating mga panalangin. Minsan oo, minsan hindi, at minsan hindi pa ngayon. Ang mahalaga ay ang ating pagtitiwala at ang ating pananampalataya na siya ay nariyan, handang makinig sa ating mga panalangin.